Ako si Isabel T. Isaki Santos, 35 taong gulang, isang kilalang events organizer sa Maynila. Sa araw, ako ang utak sa likod ng pinakamalalaki at pinakamagagarbong kasalan, debut at corporate events sa bansa. Sa gabi, ako si Mrs. Miggy de Leon. Si Miggy, ang aking kababata, matalik na kaibigan, at ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay. 15 taon na kaming magkakilala, 10 taon bilang magkasintahan, at 5 taon ng kasal. May mga panahong inakala kong walang sinuman o anuman ang makasisira sa aming sumpaan. Ngunit minsan, ang simula ng katapusan ay hindi isang malakas na sigawan o isang nakagugulat na pagkakanulo. Minsan, ito'y isang litrato lamang sa isang tablet na bihirang gamitin. Isang Martes ng umaga, tulad ng dati, mas maaga akong nagising kay Miggy. Nasa kasagsagan siya ng pangangampanya para sa nalalapit na lokal na eleksyon, target niya ang posisyon ng bise-alkalde. Habang nagtitimpla ako ng kape sa kusina, napansin ko ang luma naming tablet sa ibabaw ng counter, nakasaksak sa charger. Bihira naming gamitin iyon, mas madalas ay ang aming mga telepono o laptop. Pero nang buksan ko ito para tingnan kung may bagong laro na pwedeng i-download para sa pamangkin ko, isang notifikasyon mula sa cloud storage ang lumitaw. Isang bagong album ng litrato ang nasync mula sa telepono ni Miggy. Dala ng kuryusidad, binuksan ko. Karamihan ay mga litrato mula sa mga campaign sortie niya, mga group picture kasama ang mga staff. Ngunit sa dulo, may isang folder na may titulong Private, Batangas Retreat. Kumunot ang noo ko. Wala siyang nabanggit sa aking retreat sa Batangas. Ang alam ko, puro pulong siya sa iba't ibang barangay nitong mga nakaraang linggo. Nang buksan ko ang folder, isang litrato ang tumambad sa akin. Si Miggy, nakangiti, nakaakbay sa isang babaeng hindi ko kilala. Nakasuot sila ng mga damit panligo, nasa isang balkonahe na tanaw ang dagat. Ang babae, maganda, mga nasa huling 20s, may mapaglarong ngiti. Sa isang kuha, nakahalik si Miggy sa pisngi nito. Sa isa pa, magkayakap sila, at ang kamay ng babae ay nakahawak sa dibdib ni Miggy, sa paraang masyadong intimo para maging simpleng katrabaho lang. Nabitawan ko ang hawak kong tasa. Mabuti na lang plastic iyon at walang laman. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi dahil sa litrato mismo, kundi dahil sa kasinungalingang bumabalot dito. Nakatayo lang ako roon, ang mga paa ko'y parang napako sa sahig na marmol. Mula sa aming silid sa itaas, naririnig ko ang lagaslas ng tubig mula sa shower. Naliligo na si Miggy, naghahanda para sa isa na namang iabalak niyang araw. At ako, hindi ko maalis ang tingin ko sa screen, kahit pa nagsimula na itong magdim, hindi ko na kailangang i-zoom pa ang mga litrato. Sa sandaling iyon, ang naramdaman ko ay hindi pagkagulat. Ito ay kumpirmasyon. Matagal na akong may hinala. Nitong mga huling 6 na buwan, palagi na lang siyang may emergency meeting o overnight strategic planning tuwing weekend. Iniiwan akong mag-isa sa malaki naming bahay na dati puno ng tawanan. Ang telepono niya, dati kung saan-saan lang niya iniiwan, ngayon ay lagi nang nasa bulsa niya o nakatago. Ang laptop niya, may bago ng password na hindi ko alam. At ang mga matang dati puno ng init at pagmamahal kapag tumitingin sa akin, ngayon ay dumadaap na lang, na para bang isa akong palamuti sa dingding na matagal na niyang pinagsawaan. Sinasabi ko noon sa sarili ko, huwag kang paranoid. Lahat naman napapagod. Stress lang yan sa kampanya. Ngunit ngayon, gusto kong balikan ang sarili ko sa nakaraan at sabihing, tama na ang pagiging tanga. Hinugasan ko ang aking mukha, naghilamos, at nag-ayos na parang normal ang lahat. Hindi nanginig ang mga kamay ko. Sa halip, isang kakaibang pakiramdam ng kawalan ang lumukob sa akin, na para bang lumabas ako sa sarili kong katawan at pinapanood ang buhay ko mula sa malayo. Paglabas ko ng banyo, nakita ko si Miggy sa harap ng salamin sa aming walk-in closet, nagsusuot ng kanyang paboritong campaign polo shirt. Umiti siya sa akin, gaya ng ginagawa niya tuwing umaga. Morning, mahal. Maaga ang meeting ko with the barangay captains today. Baka gabihin ako. Okay, tipid kong sagot. Mag-ingat ka. Huwag masyadong magpagod. Ang boses ko ay walang emosyon, patag. Hindi ako nagtanong tungkol sa mga litrato. Hindi ko tinanong kung sino ang babaeng kayakap niya sa Batangas. Ayokong sirain ang maingat niyang itinayong palabas.
Dahil sa isip ko, may iba nang nabubuong plano at wala akong sasabihing anuman hanggat hindi ito tapos. Si Miggy, kapag pagod sa maghapong pangangampanya, ay parang bato kong matulog. Alam ko iyon, kasabay ng kaalaman ko na ang fingerprint niya, ang kanang hintuturo, ang nagbubukas sa bago niyang telepono. Nang gabing iyon, matapos makatulog ng mahimbing si Miggy, ang amoy ng pabango niya at ng Drinamil na pampatulog ay namamayani pa sa hangin. Dahan-dahan kong kinuha ang kanyang telepono mula sa bedside table. Maingat kong inilapat ang kanyang hintuturo sa sensor. Click! Umilaw ang screen. Isang kilabot ang gumapang sa aking gulugod, parang malamig na hangin mula sa dalampasigan kung saan minsan niyang ipinangako na ipagagawa niya ako ng maliit na kubo, para lang sa aming dalawa. Ang mga litrato sa tablet ay simula pa lang pala. Ang natuklasan ko ay isang buong lihim na buhay na kanyang itinatago, isang buhay na wala akong kaalam-alam. Ang pangalan ng babae ay Katrina Cathy Gonzalez. Hindi isang musmos na dalagita. Si Kat ay isang EC consultant para sa isang malaking kumpanya, mga 30 taong gulang, nakatira sa isang kondominium sa Bonifacio Global City. Matalas magsalita, bihasa sa pakikipag-ugnayan at higit sa lahat may asawa. Ang pangalan ng asawa niya ay lumitaw sa isang lumang text message kay Miggy na tila hindi nabura. Marco will be in Davao for a week for his investigative piece. The Alabang condo is all ours, baby. Marco. Marco Alvarez. Mabilis kong hinanap ang pangalan niya sa internet. LinkedIn. Facebook. Mga artikulo. Si Marco Alvarez pala ay isang kilalang investigative journalist, mga 38 taong gulang, may sariling kolum sa isang pangunahing pahayagan, kilala sa kanyang mga expose tungkol sa katiwalian sa gobyerno. Ang profile picture niya sa LinkedIn ay nagpapakita ng isang lalaking matangkad, may bahagyang balbas, at mga matang tila pagod ngunit may bakas ng kabaitan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Bawat mensahe, bawat litrato, bawat ebidensya ng kanilang relasyon ay parang patalim na humihiwa sa mga alaala. Bawat overtime ni Miggy sa campaign headquarters. Bawat urgent meeting niya sa gabi. Bawat gabing mag-isa akong naghahapunan, pinipilit intindihin ang kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko. Kinabukasan, umupo ako sa harap ng aking laptop, paulit-ulit na sinusulat at binubura ang isang mensahe bago ko ito tuluyang ipinadala sa email address ni Marco Alvarez na nakuha ko mula sa website ng kanyang pahayagan. Subject, mahalagang impormasyon, De Leon at Lee Gonzalez. Mahal na Ginoong Alvarez. Ako po si Isabel Santos de Leon. Naniniwala po ako na ang aking asawa, si Miguel de Leon, at ang inyong may bahay, si Katrina Gonzalez, ay mayroong lihim na relasyon. Kung bukas po kayo sa isang pag-uusap, handa po akong magpakita ng mga ebidensya. Ang aking numero ay 01717. Lubos na gumagalang. Isabel Santos de Leon D. Basang-basa ang palad ko sa pawis nang pindutin ko ang tisen. 3 oras ang lumipas bago tumunog ang aking telepono. Isang hindi rehistradong numero. Hello, nanginginig kong sagot. Si Zenz, Isabel Santos de Leon po ba ito? Ang boses sa kabilang linya ay malalim, kakaibang kalmado, ngunit may bahagyang panginginig sa ilalim nito. Ako nga po. Si Marco Alvarez ito. Tinawagan ko kayo tungkol sa email ninyo. May sandaling katahimikan. Ito ba ay isang uri ng biro? Sana nga po ay biro lang, sagot ko, tuyo ang lalamunan. Mayroon akong mga kopya ng text messages, mga litrato, at mga plano nila para sa susunod na weekend sa isang beach house sa Nasugbu, Batangas. Ang beach house na pag-aari ninyo ni Everest Gonzalez, hindi ba? Muling katahimikan. Mas matagal ngayon. Ano ang gusto mong gawin? Tanong niya sa wakas. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono, sa kadahan-dahang nagsalita. Gusto mo ba silang abutan natin doon bago pa nila mabuksan ang champagne o makapagbihis man lang? Hindi agad sumagot si Marco. Pagkatapos ay isang mahabang buntong hininga. CJ. Pero magkita muna tayo. Gusto kong makita ang mga hawak mo. Nagkasundo kaming magkita sa Sabado ng umaga sa isang maliit na coffee shop sa Alabang, halos kalagitnaan ng Maynila at ng posibleng tinutuluyan ni Katrina. Maaga akong dumating sa coffee shop, pumwesto sa isang sulok na booth na tanaw ang parking lot.
Isang tibok lang ng puso ang kinailangan para makilala ko si Marco Alvarez nang pumasok siya. Matangkad, naka-light brown na jacket, at may tindig na tila pasan ang bigat ng isang nalalapit na bagyo. Umupo siya ng walang paligoy-ligoy. Salamat sa pagpunta, sabi niya, ang boses ay mas pagod kaysa sa telepono. Inilapag ko ang aking tablet sa mesa, binuksan ang gallery kung saan nakasave ang mga screenshot ng mensahe ni Miggy at Katrina, kasama na ang mga litrato mula sa cloud. Ibinigay ko ito sa kanya. Sa bawat pag-swipe niya sa screen, nakikita kong humihigpit ang kanyang mga daliri. Nang makarating siya sa litrato ni Katrina na may mensaheng, "Can't wait for our Batangas escapade, hon. Booked our usual suit. Miss you." Mwah, at ang reply ni Miggy na, "Me too, sweetheart. This campaign is draining. I need a stress reliever. See you Friday night," napapikit siya. Akala ko trabaho lang, bulong niya, halos sa sarili. Akala ko yung distansya lang dahil sa mga assignment ko. Ayaw niyang magpa-marriage counseling. Ngayon, alam ko na kung bakit. Halos 1 oras kaming nag-usap. Ibinahagi ko ang mga hinala ko, ang unti-unting pagbabago ni Miggy. Ibinahagi niya ang mga pagkakataong nahuhuli niyang nakangiti si Katrina habang nagte-text at bigla na lang itatago ang telepono kapag papasok siya sa kwarto. Ang mga biglaang T-girls night out nito na umaabot hanggang madaling araw. May susi pa ako sa beach house sa Nasugbu, sabi ni Marco. Hindi alam ni Kat na itinago ko yung duplicate. Akala niya na isauli ko na lahat noong minsang nagkalamat kami. Tumango ako. Si Miggy naman, ang alam niya ay may importante akong kliyente sa Cebu ngayong weekend. Isang malaking kasal na kailangan kong personal na i-supervise. Wala siyang ideya na nandito lang ako sa Maynila. Kung ganoon, mauuna tayo sa kanila roon, sabi ni Marco, diretsong nakatingin sa akin. Ang mga mata niyang pagod ay may biglang kislap ng determinasyon. Pero walang sigawan. Walang drama. Hayaan lang natin silang makita tayo. At ang katotohanan. Hinigpitan ko ang hawak sa tasa ng kape at tumango. Ang plano ay nabuo mula sa mga basag na piraso sa loob naming dalawa. Ang mga pinagtaksilan. Walang sigawan, walang habulan. Isang presensya lamang na perpekto ang tiempo, parang salamin na itatapat sa mga kasinungalingang pinilit nilang itago. Nagkasundo kaming magkita muli sa Linggo ng umaga, sa mismong beach house. Ang schedule ng dating ni Miggy at Katrina ay Biyernes ng gabi, ayon sa mga text. Pero mas pinili naming Linggo sila harapin, para bigyan sila ng isang buong araw at kalahati ng kanilang paraiso. 10:00 ng umaga ng Linggo, ipinarada ko ang aking sasakyan sa tabi ng isang modernong bahay bakasyonan na napapaligiran ng mga puno ng niyog at may malawak na tanawin ng dagat ng Nasugbu. Malamig ang simoy ng hangin kahit natirik ang araw. Lahat ay tila mas malinaw sa ilalim ng sikat ng araw, ang katotohanan, ang sakit, at ang planong isa sa katuparan namin. Nauna nang dumating si Marco. Ang kanyang silver na isgu ay nakaparada malapit sa hagdanan, bahagyang nalulukuban ng mga tuyong dahon. Nasa loob siya, nakatayo malapit sa malaking bintanang salamin, may hawak na tasa ng kape, ang mga mata ay nakapako sa payapang tubig ng dagat. Nang pumasok ako, tumango lang siya. Isang simpleng kilos, pamilyar, na para bang hindi kami dalawang estrangherong pinagbigkis ng pagkakanulo. "Nakapagpahinga ka ba?" tanong niya, ang boses ay mahina at malumanay. Hindi ako sigurado. "Siguro, nakapikit ako ng ilang oras," sagot ko, inilapag ang aking bag sa isang silyang yari sa ratan. "Ikaw?" "Hindi. Pero sanay na ako sa mga gabing walang tulog." Ang mga journalist, pinakamahusay magtrabaho sa katahimikan. Naupo kami ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Hindi awkward. 2 taong tahimik na inaayos ang mga guho sa kanilang kalooban. Pagkatapos, ako ang nagsalita. Ang huling beses na napunta ako sa isang beach house na ganito kaganda ay 3 taon na ang nakalipas. Dinala ako ni Miggy sa isang private resort sa Palawan matapos ang isa sa kanyang mahabang business trips noon sa ibang bansa. Huminga ako ng malalim. Doon ko nalaman na nanawala ang unang baby namin. Miscarriage. Napatingin sa akin si Marco, lumambot ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Gusto rin ni Kat na magkaanak. Pero matapos ang 2 beses na hindi matuloy, hindi na niya ulit binanggit. Akala ko dahil sa pighati.
Iyon pala, may iba na siyang pinagkakaabalahan. Hindi kami umiyak. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang hampas ng hangin sa mga puno ng niyog sa labas ang maririnig. Sa tingin mo, sumusobra na ba tayo? Tanong ko, bagamat alam ko na ang sagot. Hindi, sabi ni Marco. Kung ito ay paghihiganti, siguro. Pero ito ay tungkol sa pagharap nila sa realidad. Tumango ako. Para kaming nasa isang hindi inaasahang group therapy session. Sinimulan naming ayusin ang lugar. Hindi bilang isang patibong, kundi bilang isang entablado ng katotohanan. Pinunasan ko ang mahabang mesang kahoy sa sala kung saan marahil ay madalas umupo sina Katrina at Miggy, pinaplano ang kanilang mga tinatawag na getaway. Naglabas si Marco ng isang bote ng mamahaling red wine mula sa kanyang kots, paborito raw ni Katrina. Naglagay ako ng 4 na kristal na kopita. Yung tipo na laging dala ni Miggy bilang bahagi ng kanyang refined taste ritual. Inayos namin ang 2 silya na nakatalikod sa pinto sa may veranda para wala silang pagpipilian kundi harapin kami pagpasok nila. Ang mga ilaw ay isinara namin, hinayaan lang ang natural na liwanag mula sa labas para mas madama ang ambience ng key-romantic getaway nila. Ano sa tingin mo ang magiging reaksyon nila? Tanong ko habang naupo kami, pinagmamasdan ang kabuuan ng sala na para bang katatapos lang naming iset up ang isang dula. Yumiling si Marco. Sikat, iiyak yan. Si Miggy, hindi ako sigurado. Siguro magagalit o magmamakaawa. Pero sigurado ako, hindi siya handa sa katotohanang alam na nating dalawa ang lahat. Ginugol namin ang natitirang bahagi ng hapon sa pag-uusap tungkol sa aming mga sarili. Hindi lang bilang mga pinagtaksilan, kundi bilang mga taong hinubaran ng baluti na ipinilit sa amin ng kabiguan. Ikinuwento ko kay Marco ang lahat ng pagkakataong hindi sumipot si Miggy sa mga family gathering, sinasabing may client emergencies. Ang mga resibo ng Uber na nakita ko minsan na nagmula sa isang residential area sa Makati, malayo sa kanyang campaign office, at kung paano ko kinumbinsi ang sarili ko na dumaan lang siya sa isang bar, kasama ang mga kaibigan. Ibinahagi naman ni Marco kung paano niya minsang nahuli si Katrina na nakangiti sa sarili habang nagte-text, tapos ay biglang isinara ang telepono nang pumasok siya. Alam kong may mali, sabi niya. Pero pinili kong pagkatiwalaan siya hanggang sa nag-email ka. Sa labas, naging kulay abo ang langit. Ang orasan ay nagbabasa ng 4:12. Wala pang 2 oras, sabi ko, inaayos ang huling kopita. Ang target nilang dating, ayon sa huling text na nabasa ko, ay 6:00 ng gabi. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Marco. Hindi ako takot sa katotohanan, sagot ko. Ang kinatatakutan ko lang ay baka mapatawad ko ang hindi na dapat patawarin. Tinitigan niya ako sandali sa katumango. Tatatandaan ko yan. Lumabas kami sa veranda, magkatabing nakatayo habang ang katahimikan ng papalubog na araw sa dagat ay nagpaparamdam na tila huminto ang oras. 5:57. Ang hangin sa loob ng beach house ay mabigat, tila isang kabling nakaunat, handang-handa ng pumutok. Kami ni Marco ay tahimik na nakaupo sa sala, nakaharap sa glass sliding door ng veranda kung saan sila inaasahang dadaan. 2 kopita ng wine ang nakapatong sa mesang kawayan sa tabi ng bote ng red wine na minsan daw tinawag ni Katrina na tanging bagay na nagpaparamdam na espesyal ang weekend. Sa armchair sa tapat namin, may isang makapal na brown envelope. Puno ito ng lahat ng kailangan namin, mga nakaprint na text messages, screenshots ng mga litrato, mga kopya ng credit card statements na may mga gastos sa mga hotel at restaurant na hindi maipaliwanag, at isang voice recording mula sa sekretarya ni Miggy na kaswal na kinukumpirma na wala namang meeting sa Batangas, si Miggy kundi personal na lakad. Narinig namin ang kaluskos ng mga gulong sa graba sa di kalayuan. Nagkatinginan kami ni Marco. Wala akong sinabi, tumango lang. Isang itim na dsgu ang huminto sa tapat ng hagdan. Si Miggy ang unang bumaba, naka-leather jacket, may dalang maliit na maleta at isang paper bag na mukhang regalo. Sumunod si Katrina, may dalang isang baukwet ng mapusyaw na pink na tulips. Nagtatawanan sila, walang inaalala, na para bang kararating lang sa isang honeymoon retreat. Bumukas ang sliding door. Si Katrina ang unang pumasok, ang ngiti niya ay agad naglaho. Nabangga siya ni Miggy mula sa likuran, sa katumingala. Sakto para magtama ang aming mga mata.
Nabitawan ni Miggy ang paper bag sa loob, isang bote ng champagne. Gumulong ito sa sahig na gawa sa kahoy at nabasag. Ang matapang na amoy ng alak ay pumuno sa silid. Nanlaki ang bibig ni Katrina. Ang mga bulaklak ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Ang mga talulot ay nagkalat na parang isang biswal na metapora ng kung anong kasisira lang. Isang ilusyong pinuto. Welcome sa inyong weekend getaway, sabi ko, ang boses ko'y kasing gaan ng hangin. Naghanda kami ng alak, mga upuan at ng katotohanan. Si Miggy ay nanigas sa kinatatayuan, ang mga labi mariing nakatikom. Si Katrina naman ay umatras ng bahagya, ang mga mata ay palinga-linga, tila naghahanap ng tulong kay Marco. Isa ito, hindi ito ang iniisip mo, nagsimulang magpaliwanag si Miggy, ang boses ay may panginginig. Hindi. Tinaasan ko siya ng kilay. Kung ganoon, ano ang tungkol sa mga text messages tungkol sa Batangas escapade? Ang mga resibo ng hotel na hindi mo masabi kung para saan? Ang mga litrato ninyong dalawa na ang sweet-sweet ninyo? Hindi ko rin ba yun iisipin? Tumayo si Marco. At ako, Kat. Ang sabi mo, pupunta ka sa isang team building seminar ng kumpanya ninyo sa Tagaytay. Nag-text ka pa nga ng good night, miss you, bago mo pinatay ang telepono mo. Imahinasyon ko lang din ba yun? Napahagulgol si Katrina, tinakpan ang mukha. Marco, please. Wag. Hindi, sabi ni Marco, ang boses ay matigas na parang bakal. Wag ano? Wag tumayo rito at harapin ka? Wag pakinggan ang katotohanan? Wag panoorin ang asawa kong nakikipaglampungan sa mismong bahay na pinaghirapan kong ipatayo para sa pamilya natin. Ang huling salita ay may diin, puno ng sakit. Tumayo ako at kinuha ang brown envelope mula sa silya, inilapag ito sa mesa. Hindi ako pumunta rito walang dala, sabi ko, ang boses ko'y matatag. Ginugol ko ang huling 2 linggo sa pangangalap ng lahat. Call history, mga mensahe, mga litrato mula sa Christmas party ng kumpanya ni Miggy kung saan pareho kayong dumalo. Yung party na sinabi ni Miggy sa akin na boys, night out, lang kasama ang campaign team niya. Namutla si Katrina. Dinampot ni Miggy ang envelope, mabilis na binuklat ang ilang pahina, saka ibinato ito sa mesa pagkatapos lang ng ilang segundo, ang mga mata ay namumula. Sinusubaybayan mo ako. You were spying on me, sigaw niya. Tiningnan ko siya ng direkta. Vini-verify ko lang ang katotohanan. Dahil matagal na akong naghihinala at dahil masyado kang maingat. Kinailangan kong maging mas maingat. Napaupo si Katrina sa isang silya, gusot ang buhok, ang luhay umaagos sa kanyang mga pisngi. Hindi lumapit si Marco sa kanya. Sa halip, tumalikod ito, nakatingin sa bintana na para bang nangangailangan ng hangin. Kat, gaano nakatagal, tanong ni Marco, hindi pa rin nakatingin sa kanya. 7 months, bulong ni Katrina, halos hindi marinig. Naramdaman ko ang paghigpit ng dibdib ko. 7 buwan. 7 buwan ng kasinungalingan. Kinuyom ni Miggy ang kanyang mga kamao, humakbang palapit sa akin na parang magpapaliwanag. Isa, mali ako. I admit it pero hindi ibig sabihin noon na hindi na kita mahal. Umatras ako. Kung ang pagmamahal na sinasabi mo ay yung klase na nagdadala ng ibang babae sa lugar na dapat sana ay para sa pamilya, yung klase ng pagmamahal na kayang magsinungaling araw. Tumahimik ang buong silid. Tiningnan ko si Miggy sa huling pagkakataon. Maaari kang umalis ngayon o maupo at pakinggan ang lahat ng ito. Pero kung inaakala mong may pag-asa pa para sa kapatawaran, lubos mong hindi nauunawaan kung sino ako. Napatingin si Marco kay Katrina, saka bumaling sa akin. Kailangan ko ng hangin. Tumango ako. Ako rin. Lumabas kami sa veranda, iniwan sa loob ang 2 taong nagkakawatak-watak sa mga guho ng kanilang mga kasinungalingan. Sa labas, ang dagat ng Nasugbu ay payapa pa rin, tulad kaninang umaga. Ngunit para sa akin, nagsisimula ng umihip ang hangin ang pagbabago. Pagbalik namin sa sala, tahimik pa rin sina Katrina at Miggy, hindi nagtitinginan. Ang hangin ay makapal, mabigat sa mga hindi nasasabing salita. Hinila ko ang isang silya sa tapat ni Miggy. Tumabi sa akin si Marco, diretsong nakatingin kay Katrina. Walang nagsalita. Hanggang sa inilapag ko ang pangalawang folder sa mesa. Mas manipis ito, pero mas mabigat ang laman.
Miggy, sabi ko, ang mga mata ay nakapako sa kanya. Nasabi mo na ba kay Katrina kung bakit hiwalay ang ating mga bank account sa loob ng halos 5 taon nating kasal? Nanigas siya. Isa. Yan ay ni. Ako na ang magsasabi sa kanya, putol ko. Katrina, baka hindi mo alam, pero si Miguel ay minsang nagkaroon ng utang na mahigit 2 milyong piso dahil sa pagsusugal noong bago pa lang kaming ikakasal. Tahimik itong binayaran ng mga magulang niya para hindi masira ang kanyang reputasyon at ang pasimula pa lang niyang political career. Pagkatapos noon, kinailangan kong ihiwalay ang aming mga pera. Hindi dahil sa kawalan ng tiwala noon, kundi dahil nakita ko mismo kung gaano kalaki ang kaya niyang itago. Napalingon si Katrina kay Miggy, gulat na gulat. Hindi mo yan sinabi sa akin. Dahil wala itong kinalaman sa nangyayari ngayon, sigaw ni Miggy. Wala nga ba? Tinaasan ko siya ng kilay, ang mga matay nakatitig pa rin sa kanya. Nagloko ka sa akin at sinubukan mong bigyang katwiran sa pagsasabing masyado akong abala sa trabaho, masyadong malamig. Pero nakalimutan mong sabihin sa kabit mo na ako ang sumasalo sa karamihan ng ating gastusin. Ako ang nagbabayad ng monthly amortization nitong beach house na ito na akala ko ay para sa pamilya natin, habang ikaw ay nagsisinungaling at marahil. Nagsusugal pa rin kasama ang mga kaibigan mo sa kung saan-saang kasino. Napayo ko si Miggy, walang masabi. Si Marco naman ngayon ang bumaling kay Katrina. At ikaw sinabi mo sa akin na nadelay ng bangko ang loan para sa pagpapaayos ng bubong ng bahay natin sa Alabang. Pero ang totoo, nag-transfer ka ng halos 250 piso sa isang high-end wellness and rehab center sa Tagaytay. Ang pangalan ng pasyente, si Amy Antonio Gonzales. Kapatid mo, hindi ba? May problema na naman siya sa droga. Halos himatayin si Katrina sa pagkagulat, namumutla ang mukha. Ayoko lang na mag-alala ka pa. Hindi, sabi ni Marco, ang boses ay matatag ngunit malamig. Ayaw mong ibahagi ang katotohanan. 2 buhay ang iyong ginagalawan, isa kasama ako, isa kasama si Miggy. At ang pinakamasaklap, parehong itinayo sa mga lihim. Tumahimik ang silid. Bahagya akong tumango, saka nagsalita. Ito lang ang pagkakatulad ninyong dalawa. Hindi kayo kailanman naging tapat sa aming dalawa. At kahit sa isa't isa, mga pinakintab na bersyon lang ng inyong mga sarili ang ipinapakita ninyo. Napahagulgol si Katrina. Hindi ko sinasadyang humantong sa ganito. Pero hinayaan mo, sagot ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang pagtaksilan o ang malamang ang taong nagtaksil sa iyo, ay wala man lang lakas ng loob na aminin na nagkamali sila ng husto. Tumingin sa akin si Miggy, namumula ang mga mata. Patawarin mo ako, isa. Tunay akong nagsisisi. Tiningnan ko siya pabalik at mahinahong sinabi, ang sorry ay hindi nagbabago ng katotohanan. At ang pag-ibig kung umiral man ito ay hindi kayang iligtas ang isang pagsasamang bulok na mula sa ugat. Tumayo si Marco, hindi na galit, pagod na lang. Katrina, sabi niya, alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Yung hindi mo man lang naisip na sabihin sa akin ang totoo. Na inakala mong hindi ako karapat-dapat pagkatiwalaan sa kung ano man ang iyong pinagdadaanan. Walang sinabi si Katrina, basang-basa ng luha ang mukha. Tumayo na rin ako. Hindi ako naparito para bawiin ang pag-ibig. Naparito ako para bawiin ang katotohanan. Tiningnan ko silang dalawa. At ang katotohanan ay, Miggy, hindi mo ako mahal. Mahal mo ang validation na hinahangaan ka. Katrina, hindi mo mahal si Marco. Mahal mo ang pakiramdam ng pagtaka sa isang buhay na wala kang lakas ng loob na harapin. Tinitigan ko silang dalawa sa huling pagkakataon, saka dahan-dahang sinabi, hindi sapat ang pag-ibig. Ang tiwala, respeto, at katapatan ang pundasyon ng anumang tunay na relasyon. Kung wala ang mga iyon, ang pag-ibig ay isang magandang ilusyon lamang. Kasabay ng pagtatapos ko ng salita, biglang tumayo si Katrina, ang kamay ay nakakapit sa gilid ng silya. Ang kanyang mga mata ay namumula, hindi lang sa hiya, kundi sa iba pang emosyon. Isang halo ng takot at pagkalito. May hindi pa ako nasasabi, sabi niya, nanginginig ang boses. Napalingon si Marco sa kanya, muling kumunot ang noo. Lumunok ng malalim si Katrina, ang mga matay panandali ang dumapo kay Miggy, saka tumuon sa akin. Ako buntis ako. Ang sala ay nabalot ng ganap na katahimikan.
Ang tiktak ng lumang grandfather clock sa sulok ay malakas na umalinggaw. Bawat segundo ay tila humihiwa sa hangin. Napatalon si Miggy. Ano? Anong sabi mo? Tumango si Katrina, nanginginig ang mga labi. Alam kong hindi ito ang tamang oras. Pero nalaman ko lang noong nakaraang linggo. Sasabihin ko sana kay Miggy ngayong weekend dito sa beach house, pero... Nanigas si Marco sa kinatatayuan, ang boses ay halos pabulong. Ang bata akin ba yan? Napalingon si Katrina sa kanya, nangingilid ang luha sa mga mata. Marco. Sigurado ako. Kami ni Miggy lagi kaming gumagamit ng proteksyon. Nanlamig ako. Sa loob ng ilang segundo, nagblanko ang isip ko, pagkatapos ay mabilis na bumaha ang isang unos ng emosyon. Walang sinuman ang naghanda para rito. Walang inaasahan na ang isang komprontasyon ay mababaligtad ng pagdating ng isang hindi pa isinisilang na buhay. Nakatingin si Miggy kay Katrina, nanlalaki ang mga mata. Sinasabi mong buntis ka sa anak niya? Ang diin sa salitang kinya ay puno ng di makapaniwalang galit. Huwag mo siyang tawagin niya, sigaw ni Katrina, nagpapakita ng unang bahid ng pagtitimpi mula nang pumasok siya. Nagkamali akong lokohin ka, Miggy. Pero kahit kailan, hindi ako nagsinungaling sa'yo tungkol sa nararamdaman ko. Ang pahayag na iyon ay tila isang sampal kay Miggy, na ngayon ay napagtantong kahit ang babaeng ipinalit niya sa akin, ay hindi rin pala tapat sa kanya sa paraang inaakala niya. Tumalikod si Marco, kuyom ang mga kamao. Tumingin ako kay Miggy. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang galit na ekspresyon ay napalitan ng kung anong hindi makilala, gulat, kahihiyan, o ganap na kawalan. Huminga ako ng malalim at tumayo. Mukhang sapat na ang lahat para sa araw na ito, sabi ko, ang mga mata ko'y nakatutok pa rin kay Miggy. At dahil lahat naman ay nasa labas na, hindi ko na ito patatagalin pa. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang isang maliit na folder, inilapag ito sa mesa sa tabi niya. Ito ang divorce petition at lahat ng financial documentation na inihanda ko. Nailipat ko na ang ating mga joint assets sa isang separate account, legal lahat. Lahat ay na-verify na ng abogado ko. Wala akong itinatago. Hindi pa rin tumugon si Miggy, nakatulala lang sa folder. Maaari mong pag-aralan yan o tumangging pirmahan ngayon din, pero hindi ko babaguhin ang desisyon ko. Napaupo muli si Katrina, likas na napahawak sa kanyang tiyan. Bumaling si Marco sa kanya, ang boses ay mahina ngunit kontrolado. Kailangan ko ng panahon para iproseso ang lahat ng ito. Pero kung itutuloy mo ang pagbubuntis, pananagutan ko ang bata. Wala siyang kasalanan. Tumango si Katrina, pinipigilan ang paghikbi. Alam ko, Marco. At salamat dahil nasabi mo pa yan. Tiningnan ko silang dalawa, saka bumaling kay Miggy. Hindi ko alam kung may gusto ka pang sabihin, pero kung mayroon, ngayon na ang pagkakataon. Iniangat niya ang kanyang ulo, ang mga matay pula at pagod. Isa lahat ng ito hindi sapat na dahilan para tapusin ang lahat. Ang dami nating magagandang pinagsamahan. Tumango ako. Tama ka. Marami tayong magagandang pinagsamahan. Pero ang katotohanang pinili mong ipagpalit ang lahat ng iyon para sa isang malabong emosyonal na kilig kasama ang isang taong hindi man lang tapat sa sarili niyang asawa, ibig sabihin, kailangan kong protektahan ang natitira pa sa buhay ko. Tumayo si Marco, magalang ngunit matatag. Mauuna na ako sa kotse. Isa, kung kailangan mo ng anuman pagkatapos nito, tawagan mo ako. Palagay ko, may ilang pag-uusap pa tayong kailangang tapusin. Tumango ako, nagpapasalamat sa kanyang mahinahong presensya. Lumapit sa akin si Katrina, nag-aalangan. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad, pero tunay na hindi ko inasahang aabot sa ganito. Tiningnan ko siya ng direkta, ang mga mata ko'y hindi nagalit, malinaw na lang. Ang pinakamapanganib na tao ay hindi yung mga halatang masama. Sila yung mga paulit-ulit na sinasabi sa sarili nilang mabuti sila, kahit pa nagsisinungaling sila. Natigilan siya sandali, saka tumalikod. Kinuha ko ang folder, naglabas ng ballpen mula sa bulsa ng aking coat, at pinirmahan ang ibabang kaliwang sulok ng bawat pahina ng divorce petition. Nang ibaba ko ang ballpen, gumaan ang pakiramdam ko nang hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Gumaan dahil hindi ko na kailangang pagdikitin ang isang pagsasamang matagal ng bulok. Gumaan dahil hindi ko na kailangang magpanggap na nagtitiwala sa isang taong hindi karapat-dapat.
Tumingala ako kay Miggy, ang lalaking minsan ay naging buong kabataan ko, ang pangarap ng isang pamilya na minsan kong pinaniwalaan. Good luck, Miggy, sabi ko. Kakailanganin mo ng higit pa riyan. Umalis kami ni Marco sa beach house bandang 9:00 ng gabi. Sa loob, naiwan si Miggy na walang kilos sa kanyang silya, at si Katrina na nakasandal sa isang sulok ng silid. Yakap ang kanyang tiyan na parabang ang tanging natitirang makakapitan niya, ay ang buhay na kasasabi niya lang na lumalaki sa loob niya. Walang naghatid sa amin palabas. Hindi na kailangan. Naglakad kami ng tahimik, ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng aming mga paa ay nagpapaalala na opisyal nang nagsara ang isang kabanata. Binuksan ni Marco ang pinto ng kotse para sa akin, saka sumakay sa driver's seat. Bago pa andarin ang makina, sumulyak siya at marahang nagtanong, gusto mong kumain? May alam akong maliit na kainan sa bayan ang Nasugbu na bukas hanggang gabi. Walang espesyal, pero masarap ang kanilang sopas na manok. Napatawa ako. Isang tawang hindi inaasahan, ngunit tunay. CJ. Gutom na ako. Naupo kami ng magkatabi sa isang maliit na karinderya. Ang mainit na dilaw na ilaw ay nagbibigay ng banayad na liwanag sa lumang mesang kahoy. Wala sa amin ang sumubok na suriin ang mga nangyari. Sa halip, napag-usapan namin ang mas tahimik na mga bagay, kung paano minsang naisip ni Marco na iwan ang journalism para mag-aral ng pastry, o kung paano ko pinangarap na magbukas ng isang bookstore cafe sa La Union. Ngunit binitawan ko matapos tawagin ni Miggy na hindi praktikal ang ideya. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam kami sa isa't isa sa pamamagitan ng isang magaan na shake hands at isang tahimik na tango. Hindi kami naging magkasintahan. Ngunit ng gabing iyon, alam kong may nakuha akong mas matibay pa, isang kaibigan. Isang taong nakasama ko sa paglakad sa pinakamadilim na gabi. 6 na buwan ang lumipas. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong inuupahang maliit na townhouse sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. May hawak na tasa ng mainit na tsaa, pinagmamasdan ang mga sasakyang dumaraan sa di kalayuan. Ang diborsyo ay naisinal sa loob lamang ng wala pang 2 buwan, salamat sa aking masusing paghahanda, mga dokumento, ebidensya, at malinaw na pagkakahati-hati ng mga ari-arian. Hindi ito nilabanan ni Miggy, marahil alam niyang habang tumatagal ito, mas marami siyang mawawala. Nakuha ko ang karamihan sa aming mga conjugal assets, kasama na ang one-time buyout para sa beach house sa Nasugbu, na kalaunan ay ibinenta ko rin. Hindi ko kailangang magtago ng isang lugar na puno ng multo ng nakaraan. Ang political career ni Miggy. Bumagsak bago pa man umangat. Kumalat ang iskandalo, pinalaki pa ng mga ebidensyang hawak ni Marco tungkol sa ilang questionableng transaksyon na kinasangkutan ng campaign funds ni Miggy. Walang partidong gustong kumupop sa kanya. Ang dating Golden Boy ng lokal na politika ay naging isang mapait na alaala. Si Katrina ay nanganak noong nakaraang linggo. Nag-text si Marco, baby girl. Malusog. Grabe ang emosyon pero sinusubukan naming ayusin. May kalakip na litrato, isang maliit na kamay na nakakapit sa daliri ni Katrina, at si Marco na nakatingin sa kamera na mailambot sa mga matang hindi ko pa nakita dati. Hindi ko alam kung nagkabalikan sila bilang mag-asawa, ngunit malinaw na natututo silang maging tapat sa kanilang sarili at sa isa't isa, kahit huli na. Tungkol naman sa akin, namumuhay akong mag-isa sa aking bagong tahanan. Mas maliit ito kaysa sa dati naming bahay ni Miggy, ngunit mas payapa. Nagpalit ako ng direksyon sa aking karera. Hindi na ako ang event organizer na laging high-strung. Ngayon, isa na akong freelance consultant para sa mga startup na negosyo, nagtatrabaho ayon sa sarili kong oras. Wala nang gabing-gabing meetings. Wala nang walang katapusang email chains. Natutunan ko na ring mag-unplug, magpahinga, huminga. Kami ni Marco ay nagkakausap pa rin. Hindi madalas, ngunit palagian. Minsan, isang mabilis na happy birthday. Minsan, isang link sa isang artikulo tungkol sa bagong bukas na cafe na baka magustuhan mo. Minsan, isang 15 minutong tawag para lang mangumusta, okay ka lang ba dyan? Hindi ko kailangan ng higit pa. Nilakbay namin ang isa sa pinakamahabang gabi ng aming buhay ng magkasama. At kahit hindi namin sinasabi, alam naming magkaibigan kami. Isang uri ng pagkakaibigan na hindi nangangailangan ng etiketa, isang tingin lang para magkaintindihan.
Nang gabing iyon, naupo ako sa aking maliit na hardin sa likod bahay. May hawak na paboritong libro, at isang maliit na music player sa tabi ko na marahang tumutugtog ng mga awitin ni Ebe Dancel. Hindi ko na naisip si Miggy. Wala nang sakit, wala nang pagsisisi. Tanging isang tahimik na kapayapaan, tulad ng isang maaliwalas na umaga pagkatapos ng bagyo. Nakaligtas ako sa minsang inakala kong imposible. At higit sa lahat, natagpuan ko muli ang aking sarili. Isang umaga ng Marso, kasabay ng pagsikat ng araw sa mga nagtataasang gusali sa di kalayuan, nagising akong mas maaga kaysa karaniwan. Hindi dahil sa alarm clock, hindi para sa isang meeting o isang siksik na schedule. Nagising ako dahil gusto kong namnamin ang sandaling iyon ng araw na matagal kong ipinagkait sa sarili. Ang liwanag ay dumadaloy sa mga bintanang salamin, bumabaha sa sala ng aking townhouse. Ang espasyo ay naliligo sa isang malambot na ginintuang kulay, sumasalamin sa tasa ng tsaa sa aking kamay, ginagawang kakaibang malinaw ang lahat. Umupo ako sa aking pamilyar na armchair, naglagay ng manipis na kumot sa aking mga binti, at tumingin sa labas, sa mga ibong nagliliparan. Ang puso ko'y hindi na mabigat. At ang pinakamahalaga, hindi ko na naramdaman na ako ang babaeng naiwan. Nagdiborsyo ako at nagsimula ng bagong buhay. Si Miggy ay minsang naging mahalagang bahagi ng aking mundo. Ngunit hindi siya ang destinasyon. Dumating siya sa buhay ko para turuan ako ng isang mamahaling aral, para gisingin ako at ipaunawa na ang tiwala ay hindi dapat ibigay sa isang taong hindi marunong magpahalaga rito. Ang pag-ibig ay hindi nagtatagal kapag nawawala ang katapatan. At ang bulag na sakripisyo ay nagpapalimot lamang sa ating sariling halaga. Sa loob ng maraming taon, sinubukan kong maging mabuting asawa, matagumpay sa trabaho, malumanay sa pakikipag-usap, mapagpatawad sa mga pagkakamali. Ngunit ano ang natanggap ko bilang kapalit? Isang pagsasamang puno ng pagkakanulo. Isang asawang hindi na tumitingin sa akin bilang kapareha, kundi bilang isang taong pinaplano niyang takasan ng hindi nahuli. Masakit ba? Siyempre. Ngunit ang sakit ay hindi na ako nilulunod. Dinala ako nito pabalik sa Pampang. Natagpuan ko ang aking sarili ng higit kailanman. Hindi na ako ang babaeng mag-isang umiiyak sa kotse matapos malaman na pinalitan ng asawa niya ang password ng telepono nito. Hindi na sinisisi ang sarili na baka hindi ako sapat na malambing noong iniiwasan niya akong yakapin sa gabi. Hindi na kumakapit sa tasa ng kape tuwing umaga para lang marinig ang kanyang mga salita habang manhid na manhid ang pakiramdam. Matatag na ako ngayon. Malinaw. Alerto. At sapat na malakas para talikuran ang sinumang hindi nakarapat-dapat sa isang lugar sa aking buhay. Naalala ko ang huling pagkakataong nakita ko si Miggy. Nasa isang charity ball iyon sa Makati. Nakatayo siya sa kabilang dulo ng silid, hawak na baso ng wine, pinagmamasdan ako mula sa malayo. Iba na ang hitsura niya, mas payat, mas tahimik. Nang dumaan ako sa tapat niya, marahan siyang tumawag, isa. Lumingon ako. Hello, Miggy. You look okay, sabi ko, nag-aalangan. I am okay, tango ko. Gusto ko lang sanang humingi ulit ng tawad. Ngumiti ako. Alam ko. Pero hindi mo na kailangang sabihin yan. Dahil yan ang nakaraan at ako pinili kong mabuhay sa kasalukuyan. Tumango siya at umatras. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang maliit. Tuwing umaga sa bago kong tahanan, binubuksan ko ang lahat ng bintana para pumasok ang sikat ng araw. Nagtanim ako ng mga halaman sa aking maliit na balkonahe, lavender, rosemary, at basil na ginagamit ko sa pagluluto. Sinimulan kong balikan ang mga dati kong binitawan, isang hindi natapos na nobela, ilang pahina ng journaling, isang liham para sa aking 25 taong gulang na sarili, musmos ngunit puno ng pangarap. Nagsimula akong mag-alok ng libreng financial counseling para sa mga kababaihang nagdaan sa diborsyo o hiwalayan, hindi bilang isang malamig na eksperto na puro numero ang bukang bibig, kundi bilang isang taong naranasan ito, na naunawaan ang takot at kawalan na kaakibat ng pagsisimula muli. Nagtitiwala sila sa akin. At alam ko kung bakit. Dahil hindi lang ako nagsasalita gamit ang rason, kundi pati na rin ang pusong nasaktan at maingat na muling binuo. Si Marco ay nagpapadala pa rin ng mensahe paminsan-minsan. Si Luna, dumapa na mag-isa ngayon. Ang ngiti niya, kamukhang-kamukha ni Cathy. Masaya ako para sa kanila.
Hindi dahil nabura nila ang sakit, kundi dahil natutunan nilang harapin ito at maghilom ng magkasama sa kanilang sariling paraan. Ako naman, hindi ako naghahanap ng bagong pag-ibig. Hindi ako nagmamadali sa isang relasyon para lang punan ang isang puwang. Natututunan kong mahalin muna ang sarili ko. Isang bagay na matagal kong kinalimutan. Isang weekend, nagmaneho ako papuntang Tagaytay, pinapatugtog ang isang lumang playlist na dati tinatawag ni Miggy na masyadong sentimental. Ang musika ng Ben ay pumuno sa kotse. Napangiti ako habang hinahampas ng hangin ang aking buhok. Hindi dahil nawala na ang nakaraan, kundi dahil sapat na ang layo ko rito para lingunin ito ng hindi nasasaktan. Dati, akala ko ang pagkawala ng isang taong mahal mo ay ang katapusan. Pero hindi pala. Katapusan ng pala iyon ng isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo para makapagsimula ka ng mas mabuti. At kung may magtatanong sa akin ngayon, may pinagsisisihan ka ba? Sasagot ako ng walang pag-aalinlangan, wala. Dahil may mga taong dumarating sa ating buhay hindi para manatili, kundi para turuan tayong umalis sa tamang panahon. Ang kwento ko ay hindi isang trahedya. Ito ay isang paglalakbay ng muling pagsilang. Mula sa isang asawang pinagtaksilan, natutunan kong tumayo muli, maghilom, at mahalin muli ang aking sarili. Hindi ko na kinasusuklaman ang nakaraan o naghahanap ng paghihiganti. Sa halip, pinipili ko ang kapayapaan at isang buhay na pag-aari ko. Bawat umaga sa aking bagong tahanan ay isang paalala. Minsan, ang kawalan ay nagbibigay daan para sa isang bagay na mas mabuti. At nagpapasalamat ako na nagkaroon ako ng lakas ng loob na lumakad palayo noong ito ang pinakamahalagang gawin. Lumipas pa ang isang taon. Ang townhouse ko sa Quezon City ay naging isang tunay na santuwaryo. Ang bawat sulok ay may piraso ng aking bagong pagkatao, mga halaman na aking inaalagaan, mga libro na nagbibigay inspirasyon, at ang tahimik na musika na madalas kong pinapatugtog habang nagtatrabaho o nagpapahinga. Ang aking freelance consulting para sa mga startup na negosyo ay lumago. Mas marami na akong kliyente, karamihan ay mga babaeng negosyante na humahanga sa aking talas ng isip at sa aking kakayahang magbigay ng praktikal na payo na may puso. Ang sideline kong financial counseling para sa mga kababaihang dumaraan sa hiwalayan ay naging mas makabuluhan kaysa inaasahan ko. Bawat kwento ng tapang at pagbangon na naririnig ko ay nagpapaalala sa akin kung gaano kalayo na ang aking narating. Hindi ko sila tinuturuan ng mga numero lamang, ibinabahagi ko ang aking sariling karanasan, ang aking sariling paghilom. Isang hapon, habang nasa isang maliit na art cafe sa Katipunan para sa isang informal meeting kasama ang isang bagong kliyente, isang batang chef na nagbabalak magtayo ng sarili niyang panaderya, ay may isang lalaking lumapit sa aming mesa. Matangkad, may suot na simpleng itim na t-shirt at maong, may daladalang sketchbook. "Excuse me," magalang niyang sabi, ang boses ay malumanay. "Napansin ko lang po ang ganda ng lighting dito sa pwesto ninyo. Pwede ko po kayong isketch sandali?" Hindi naman po ako magtatagal. Nagkatinginan kami ng kliyente ko, si Ana. Umiti ako. "Sige lang po, mukhang harmless naman." Umupo siya sa kabilang mesa, hindi kalayuan at nagsimulang gumuhit. Paminsan-minsan, sumusulyap siya, hindi sa paraang nakakailang, kundi parang isang artistang sinusuri ang kanyang subject. Nang matapos ang meeting namin ni Ana, tumayo na rin ang lalaki. "Salamat po," sabi niya, lumapit ulit. May hawak siyang isang pahina mula sa kanyang sketchbook. Ipinakita niya ito sa akin. Isang charcoal sketch ko iyon, habang nakikinig ako kay Ana, may bahagyang ngiti sa aking mga labi. Nahuli niya ang ekspresyon ng konsentrasyon at suporta. "Wow," nasabi ko. "Ang galing." "Leo nga po pala," pakilala niya, inilahad ang kamay. "Leo Valdez. Arkitekto pero frustrated artist." "Isabel Santos," sagot ko, tinanggap ang kanyang kamay. Malinis at medyo magaspang ang palad niya, parang sanay sa pagguhit o paggawa. "Isa na lang." Nagkangitian kami. May kung anong magaan at hindi pilit sa aming pag-uusap. Nagpaalam siya agad, sinabing may hinahabol pa siyang deadline. Pero bago umalis, iniwan niya ang sketch. "Para sa inyo po. Token of appreciation sa pagpayag." Naiwan akong nakatingin sa sketch. May kakaibang pakiramdam, isang uri ng kilig na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi yung kilig na parang teenager,
kundi yung banayad na saya na dulot ng isang hindi inaasahang koneksyon. Samantala, si Marco at Katrina ay patuloy sa kanilang masalimuot na sayaw ng co-parenting. Si Luna ay 3 taon na, isang bibo at matalinong bata na mahal ng parehong magulang. Madalas pa rin kaming magkausap ni Marco, pero mas tungkol na kay Luna ang aming mga kwentuhan o sa mga bagong expose na tinatrabaho niya. Mahirap, pag-amin niya minsan sa telepono. May mga araw na gusto ko na lang sumuko sa pag-intindi kay Kat pero pag nakikita ko si Luna, alam kong kailangan naming mag-work. Kaya niyo yan, Marco, sabi ko. Para kay Luna. At para sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung may pag-asa pa para sa kanila bilang mag-asawa, pero nakikita ko ang respeto na unti-unting nabubuo sa pagitan nila kahit pa may mga lamat pa rin ang nakaraan. Isang Sabado, nagkayayaan kaming ilang kaibigan na mag-hike sa Batulao. Hindi ko inaasahan pero kasama pala sa grupo si Leo. Siya pala ay kaibigan ng isa sa mga kasama namin. Small world, bati niya, nakangiti. Mas lalo siyang naging kaakit-akit sa suot niyang panghiking at sa pawis na namumuo sa kanyang noo. Habang paakyat kami, madalas kaming nagkakasabay sa paglakad. Napag-usapan namin ang trabaho niya bilang arkitekto na nag-specialize sa sustainable design, ang hilig niya sa sining, at ang pangarap niyang makapagpatayo ng isang maliit na art school para sa mga batang kapuspalad. Ako naman, naikwento ko ang tungkol sa aking consulting work at ang mga pangarap kong palawakin pa ang aking advokasya para sa financial literacy ng mga kababaihan. Sa tuktok ng Batulao, habang pinagmamasdan namin ang napakagandang tanawin, ay sinabi si Leo na tumatak sa akin. Alam mo, ang ganda ng mga bundok na to, parang buhay lang. Minsan mahirap ang akyatin, maraming bato, pero pagdating mo sa tuktok, sulit lahat. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, may nakita akong pag-unawa, na para bang alam niya ang mga pinagdaanan ko kahit hindi ko pa sinasabi. Ang unti-unting pagusbong ng kung anuman ang namamagitan sa amin ni Leo ay parang isang banayad na simoy ng hangin sa isang mainit na hapon, nakakaginhawa at hindi minamadali. Nagkikita kami paminsan-minsan para magkape, maglakad sa parke, o bisitahin ang mga art exhibit. Ang bawat pagkikita ay puno ng mga kwentuhan, tawanan, at isang lumalalim na pagkakaintindihan. Hindi niya ako tinatanong tungkol sa aking nakaraan, at hindi rin ako nagmamadaling ibahagi ito. Sapat na ang kasalukuyan. Ngunit ang mga anino ng kahapon ay maisariling paraan ng pagpaparamdam. Isang gabi, pag-uwi ko mula sa isang dinner meeting kasama si Leo, may isang pamilyar na kotse ang nakaparada sa tapat ng gate ng townhouse complex kung saan ako nakatira. Kumabog ang dibdib ko. Si Miggy. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at slacks, malayong-malayo sa dati niyang bihis politiko. Mas payat siya, at may mga guhit na ng pagod sa kanyang mukha. Tawag niya nang makita akong bumaba ng taxi. Miggy, sagot ko, pinilit kong maging kalmado. Anong ginagawa mo rito? Gusto lang sana kitang makausap. Saglit lang. Nag-alinlangan ako. Ang huling pagkikita namin ay sa charity ball mahigit 1 taon na ang nakalipas. Matapos noon, wala na kaming anumang komunikasyon. Tungkol saan, tanong ko, na natiling nakatayo sa labas ng gate. Tungkol sa atin. Sa mga nangyari. May pait sa kanyang boses. Nagsisisi ako, Araw-araw. Huminga ako ng malalim. Miggy, tapos na iyon. Matagal na. Alam ko. Pero gusto ko lang malaman mo na nagbago na ako. Hindi na ako yung dati. Mabuti kung ganoon, sabi ko, walang emosyon. Pero wala na itong kinalaman sa akin. Please. May pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong patunayan. Kahit bilang kaibigan lang. Umiling ako. Hindi na kailangan, Miggy. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. At ang bahagi ng buhay ko na kasama ka, matagal ko nang isinara. Nakita ko ang sakit sa kanyang mukha, ngunit hindi ako natinag. Ang isa na kaharap niya ngayon ay hindi na yung isa na handang isakripisyo ang sarili para sa iba. May iba na ba? Bigla niyang tanong, ang tingin ay dumapo sa bouquet ng bulaklak na bigay ni Leo na hawak ko. Hindi ko siya sinagot ng direkta. Kailangan ko nang pumasok, Miggy. Gabi na. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad papasok ng gate.
hindi niya ako sinundan. Nang makarating ako sa pinto ng aking unit, sumilip ako. Nakatayo pa rin siya sa labas, nakayuko, ang mga balikat ay tila mas lalong bumagsak. Pagpasok ko sa loob, napasandal ako sa pinto at napapikit. Ang engkwentro ay mas nakaapekto sa akin kaysa sa inaasahan ko. Hindi dahil may nararamdaman pa ako para kay Miggy, kundi dahil ipinaalala nito ang sakit na minsan kong naramdaman. Kinabukasan, nag-text si Marco. Nakita ko si Miggy kahapon malapit sa opisina ko. Mukhang problemado. May nangyari ba? Maikli kong ikinuwento ang pagpunta ni Miggy sa bahay. Mag-ingat ka, isa, payo ni Marco. Hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Nang sumunod na linggo, habang kumakain kami ni Leo sa isang maliit na Japanese restaurant, napansin kong tila may malalim siyang iniisip. May problema ba, Leo? Tanong ko. Umiti siya ng pilit. Wala naman. Medyo komplikado lang ang isang proyekto. Hindi ako naniwala, pero hindi ko na siya pinilit. May mga bagay na kailangan ng tamang panahon para ibahagi. Ilang araw ang lumipas, tumawag sa akin ang isa sa mga kliyente ko sa financial counseling, si Rina. Umiiyak siya. Ate Isa, yung asawa ko po nalaman kong may iba na naman siyang babae. Akala ko po nagbago na siya. Ang kwento ni Rina ay tumama sa akin. Parehong-pareho sa naranasan ko. Habang pinapayo ko siya, habang binibigyan ko siya ng lakas, parang sarili ko ang aking kinakausap noon. Nang gabing iyon, tumawag si Leo. Isa, pwede ba tayong magkita? May importante akong kailangang sabihin sa'yo. Nagkita kami ni Leo sa paborito naming coffee shop, yung Art Cafe kung saan kami unang nagkakilala. Ang karaniwang sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng pag-aalala. Isa, panimula niya matapos naming maka-order. May kailangan kang malaman tungkol sa akin tungkol sa nakaraan ko. Huminga siya ng malalim. Ako dati na akong kasal. Natigilan ako. Hindi ko ito inaasahan. Naghiwalay kami 5 taon na ang nakalipas, patuloy niya. Masakit. Magulo. At may kinalaman ito sa isang Miguel de Leon. Kumunot ang noo ko. Si Miggy. Anong kinalaman niya? Ang ex-wife ko si Cynthia. Naging malapit sila ni Miguel noong kasagsagan ng kampanya niya. Si Cynthia ang events coordinator para sa ilang malalaking political rallies noon. Akala ko trabaho lang. Pero nalaman kong higit pa roon. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang mundo ay biglang lumiit. Hindi ko alam, Leo, sabi ko, halos pabulong. Hindi ko alam na si Miggy rin pala ang dahilan ng hiwalayan ninyo. Kaya noong una kitang makilala, at nalaman kong ang apelyido mo ay Santos, pero may de Leon, sa mga dokumento mo noon sa meeting kasama si Ana kinabahan ako, pag-amin ni Leo. Inisip ko kung coincidence lang ba. Pero habang mas nakikilala kita, habang nakikita ko kung gaano ka kabuti, kung gaano ka katatag alam kong hindi ka si Cynthia. At ayokong husgahan ka dahil sa mga kasalanan ni Miguel. Kaya ba kaya ka naging maingat sa simula, tanong ko. Tumango siya. Ayokong masaktan ulit. At ayokong makasakit. Isa, ang nararamdaman ko para sa iyo ay totoo. Pero kailangan mong malaman to, dahil ayokong magtayo-tayo ng kung anuman sa pundasyon ng hindi pagkakaunawaan. Hinawakan ko ang kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Salamat sa pagsasabi mo, Leo. Pinapahalagahan ko ang katapatan mo. Ngumiti ako, isang ngiting may halong lungkot ngunit may pag-asa. Pareho pala tayong may mga multo mula sa iisang tao. Ang pag-amin ni Leo, sa halip na itulak kami palayo sa isa't isa, ay mas lalo pa kaming pinaglapit. Pareho naming naintindihan ang sakit ng pagkakanulo. Pareho naming alam ang hirap ng pagbangon. Ang aming relasyon ay nagpatuloy, mas matatag, mas malalim. Ibinahagi namin ang aming mga takot, ang aming mga pangarap. Ang tikiligi ay naroon pa rin, pero mas mahalaga, naroon ang respeto, tiwala, at isang pakiramdam ng pagiging ligtas sa piling ng isa't isa. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng dagat sa La Union, kung saan may isa siyang architectural project, bigla siyang huminto. Isa, sabi niya, hinawakan ang aking mga kamay. Alam kong pareho tayong may mga daladalahang bagahe. Pero handa akong bitbitin ang sayo, kung hahayaan mo akong bitbitin mo rin ang sa akin.
Tumingin siya sa aking mga mata. Mahal kita, Isa. Mahal kita hindi dahil sa kabila ng iyong nakaraan, kundi dahil sa kung sino ka ngayon dahil doon. Tumulo ang luha sa aking mga mata, luha ng saya, ng pasasalamat. Mahal din kita, Leo. Ang halik namin sa ilalim ng mga bituin, sa harap ng payapang dagat, ay selyo ng isang bagong simula. Isang simula na pinili namin, hindi dahil kailangan naming punan ang isang puwang, kundi dahil handa na kaming magmahal muli, ng buo at walang takot. Samantala, si Marco ay nahaharap sa isang malaking desisyon. Isang source ang nag-alok sa kanya ng impormasyon tungkol sa isang malawakang korupsyon sa isang ahensya ng gobyerno. Ngunit ang source na ito ay may kinalaman din sa isang kasong minsang sinubukang pagtakpan ni Miggy noon, isang kaso na kung mabubuksan ay maaaring makasira hindi lang kay Miggy kundi pati na rin sa ilang taong malapit kay Katrina. Hindi ko alam ang gagawin ko, Isa, sabi ni Marco sa telepono. Kung ilalabas ko to, maraming masasagasaan. Pero kung hindi, parang tinatalikuran ko ang prinsipyo ko bilang journalist. Marco, gawin mo kung ano ang tama, sabi ko. Hindi ang madali, kundi ang tama. Ang desisyon ni Marco na ilabas ang istorya tungkol sa korupsyon, kasama na ang mga ebidensya ng pagtatangkang pagtakpan ito na kinasangkutan ni Miggy, ay yumanig sa mundo ng politika at negosyo. Mas maraming pangalan ang lumutang, mas maraming kasinungalingan ang nabunyag. Para kay Miggy, ito na ang huling dago. Wala na siyang takas. Ang dating kinang ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng kahihiyan at ng posibilidad na makulong. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula kay Miggy, ipinadala mula sa kulungan kung saan siya pansamantalang nakapiit habang dinidinig ang kaso. Maikli lang ito. Isa, wala na akong mukhang maihaharap sa'yo, o kahit kanino. Pero sa lahat ng nawala sa akin, ikaw ang pinakapinagsisisihan ko. Sana, dumating ang araw na mapatawad mo ako, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. At sana, maging masaya ka. Deserve mo iyon. Itinupi ko ang sulat. Matagal ko na siyang napatawad. Ang kapatawarang iyon ay hindi para sa kanya, kundi para sa aking sariling kapayapaan. Si Katrina naman, sa gitna ng iskandalo na kinasangkutan ng kanyang pamilya dahil sa expose ni Marco, ay nagpakita ng hindi inaasahang tapang. Humarap siya sa media, inamin ang mga pagkakamali ng kanyang pamilya, at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon. Sa proseso, tila natagpuan niya ang sarili niyang boses, ang sarili niyang lakas. Si Marco, bagamat naging komplikado ang sitwasyon nila ni Katrina, ay nanatili sa tabi nito, hindi bilang asawa, kundi bilang ama ni Luna at bilang isang kaibigan na naniniwala sa kakayahan niyang magbago. Ang kanilang relasyon ay nanatiling isang bukas na tanong, pero ang mahalaga, natutunan nilang maging tapat at magtulungan para sa kanilang anak. Si Luna ang kanilang naging tulay patungo sa isang bagong uri ng pamilya. Ang buhay ko kasama si Leo ay namumukadkad. Ang aming pagmamahalan ay hindi perpekto, may mga araw ng hindi pagkakaunawaan, may mga anino pa rin ang nakaraan na sumusulpot paminsan-minsan. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo kaming nagiging matatag. Ang kanyang pagiging arkitekto at ang aking pagiging konsultant ay nagbigay daan sa mga kolaborasyon. Minsan, tinutulungan ko siya sa financial planning ng kanyang mga kliyente. At siya naman ay nagbibigay ng input sa mga design aspect ng mga startup na tinutulungan ko. Isang hapon, habang pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw mula sa balkonahe ng bahay na kanyang idinisenyo para sa amin, isang maliit, ngunit magandang bahay na malapit sa dagat, katuparan ng dati kong pangarap, niyakap niya ako mula sa likuran. Masaya ka ba, Isa? Tanong niya, ang hininga ay mainit sa aking leg. Ngumiti ako, ipinatong ang aking kamay sa kanyang mga braso. Sobra, Leo. Sobra. Ang dating lungkot sa aking mga mata ay napalitan na ng kislap. Ang dating bigat sa aking dibdib ay napalitan na ng gaan. Natagpuan ko hindi lang ang pag-ibig, kundi ang sarili ko, sa isang paraang hindi ko inaasahan. Ang kwento ko, ang kwento namin ni Leo, ang kwento ni Marco at Katrina, ay hindi tungkol sa perpektong wakas. Ito ay tungkol sa pagtanggap, sa paghilom, at sa walang katapusang posibilidad ng pagbabago at pag-asa. Natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa loob. Na ang mga pinakamahihirap na pagsubok ay maaaring maging daan patungo sa pinakamagagandang biyaya. At na ang pag-ibig, kapag ito'y totoo at tapat, ay kayang lampasan ang anumang unos.
Sa bawat pagsikat ng araw, sa bawat hampas ng alon sa dalampasigan, naaalala ko, minsan, kailangan nating mawalay sa dating landas para matagpuan ang daan patungo sa ating tunay na tahanan. At ako, kasama si Leo, ay nakauwi na. Ang hiwaga sa likod ng mga ngiti ay hindi na isang mapait na sikreto, kundi isang kwento ng tapang, pag-asa, at ang matamis na liwanag pagkatapos ng unos. 5 taon ang mabilis na lumipas mula nang kami ni Leo ay nagsimulang bumuo ng aming buhay sa maliit na bahay sa tabi ng dagat. Ang dating tahimik na espasyo ay napuno na ng tawanan at ng mga maliliit na yapak. Mayroon na kaming 2 anak, si Laya, 6 na taong gulang, na may mga matang kasing kislap ng bituin at hilig sa pagguhit tulad ng kanyang ama, at si Ben, 4 na taong gulang, isang bibo at mausisang bata. Natila nakuha ang aking determinasyon. Ang aking financial consulting firm ay lumago na. Mayroon na akong maliit na team, karamihan ay mga babaeng sinuportahan ko rin noong sila ay nagsisimula pa lang. Ang aming advokasya para sa financial empowerment ng mga kababaihan ay kinikilala na at madalas akong maimbitahan bilang tagapagsalita sa iba't ibang komperensya. Ngunit sa kabila ng tagumpay, sinisiguro kong hindi naubos ang oras ko para sa aking pamilya. Si Leo naman ay isa ng iginagalang na arkitekto, kilala sa kanyang mga eco-friendly at community-centered designs. Ang pangarap niyang art school para sa mga batang kapuspalad ay nagsisimula ng magkatotoo, sa tulong ng ilang foundation at ng aming sariling ipon. Si Marco at Katrina. Ang kanilang landas ay hindi naging madali, ngunit puno ng paglago. Hindi sila nagkabalikan bilang mag-asawa. Napagtanto nilang mas mabuti silang magkaibigan at magulang kay Luna, na ngayon ay isang matalinong 10-year-old na maihilig sa pagsusulat, tulad ng kanyang ama. Si Katrina, matapos ang iskandalo, ay nag-focus sa pagtulong sa mga organisasyong sumusuporta sa mga pamilyang naapektuhan ng adiksyon, gamit ang karanasan ng kanyang kapatid bilang inspirasyon. Nakahanap siya ng bagong pag-ibig sa isang social worker na kasama niya sa advokasya. Si Marco naman ay patuloy sa kanyang matapang na pamamahayag, at bagamat nanatiling single, ang buhay niya ay puno ng pagmamahal mula kay Luna at sa mga kaibigang tulad namin. Madalas kaming magkita-kita, ang pamilya namin, si Marco kasama si Luna, at minsan, si Katrina kasama ang bago niyang partner. Isang modernong pamilya, puno ng respeto at pag-unawa. Si Miggy ay nakalaya na matapos ang ilang taong pagkakakulong, nabawasan ang sentensya dahil sa good behavior. Paminsan-minsan, nababalitaan ko mula sa mga dating kakilala na sinusubukan niyang bumangon muli, nagtatrabaho sa isang maliit na negosyo ng kanyang pamilya sa probinsya. Wala na siyang anumang koneksyon sa politika o sa mataas na lipunan. Hindi ko alam kung tunay na siyang nagbago, pero ipinagdarasal ko na makahanap siya ng kapayapaan, malayo sa mga anino ng kanyang nakaraan. Minsan, nagpadala siya ng liham kay Luna noong kaarawan nito, isang simpleng pagbati na may kalakip na drawing. Pinabayaan namin ni Marco si Luna kung paano niya ito tatanggapin. Binasa ito ni Luna, umiti at itinago sa kanyang kahon ng mga alaala. Isang hapon, habang naghahanda kami ni Leo para sa isang maliit na salu-salo sa aming hardin para sa kaarawan ni Laya, napansin ko ang isang lumang sketch na nakasabit sa dingding ng aming sala. Yung unang sketch na ginawa ni Leo sa akin sa art cafe. Naaalala mo pa ba to? Tanong ko kay Leo habang pinupunasan ang salamin nito. Lumapit siya at niyakap ako mula sa likod, ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat. Paano ko makakalimutan? Diyan nagsimula ang lahat. Sino ba namang mag-aakala na ang isang frustrated artist ay magiging ama ng mga anak ko, biro ko? Tumawa siya. At sino namang mag-aakala na ang babaeng seryoso sa cafe na iyon ay ang magiging liwanag ng buhay ko? Sa labas, naririnig namin ang sigawan at tawanan ni Laya at Ben, kasama si Luna na masayang nakikipaglaro. Ang amoy ng inihaw na isda at ng sariwang hangin mula sa dagat ay naghahalo. Ang mga kaibigan namin ay nagsisimula ng dumating. Tumingin ako kay Leo, sa mga mata niyang puno pa rin ang pagmamahal at admirasyon, tulad noong una. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Salamat, Leo. Salamat sa pagtitiwala at sa pagmamahal. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, isa. Tinuruan mo akong magmahal muli ng walang takot. Ang buhay ay hindi palaging isang tuwid na linya. May mga liko, may mga bako-bakong daan, may mga unos na kailangang harapin. Ngunit sa bawat pagsubok may aral.
Sa bawat sakit may paghilom. At sa bawat pagtatapos may bagong simula. Ang mga binhinang hinaharap na aming itinanim, pag-ibig, tiwala, katapatan, at pamilya, ay namumunga na ngayon ng isang buhay na masagana, hindi sa material na bagay, kundi sa mga simpleng sandali ng kaligayahan, sa init ng mga yakap, at sa katiyakan na sa bawat paggising, may naghihintay na pag-asa. Ang hiwaga sa likod ng mga ngiti ay tuluyan ng naglaho. Ang natira ay ang liwanag, isang liwanag na nagmumula sa pusong natutong magpatawad, magmahal at muling mabuhay. At sa liwanag na iyon, malinaw naming nakikita ang daan patungo sa isang mas maganda pang bukas. 20 taon mula nang magsimula ang bagong yugto ng aking buhay kasama si Leo. Ang aming mga anak ay malalaki na. Si Laya ay isa ng kilalang moralist, ang kanyang mga obra ay nagbibigay kulay sa mga komunidad sa iba't ibang panig ng bansa, dala ang diwa ng sining na mailayunin na ipinamana ng kanyang ama. Si Ben naman, matapos kumuha ng kursong Environmental Science, ay aktibo sa mga marine conservation projects, isang direktang resulta ng kanyang paglaki sa tabi ng dagat at ng pagmamahal sa kalikasan na aming itinuro. Ang aming munting bahay sa tabi ng dagat ay nananatiling aming santuwaryo, bagamat mas madalas na itong napupuno ng mga apo kapag linggo. Si Leo, kahit medyo may mga puti na sa buhok, ay aktibo pa rin sa kanyang architectural firm at sa art school na matagal na niyang pinangarap at ngayon ay matagumpay ng tumutulong sa daan-daang kabataan. Ako naman, bagamat semi-retired na sa aking consulting firm, ipinasa ko na ang pamamahala sa isa sa mga dati kong mentees, ay abala sa pagsusulat ng aking mga memoir, isang kwento ng pagbangon, pagpapatawad, at paghahanap ng tunay na kaligayahan. Isang umaga, habang naglalakad kami ni Leo sa dalampasigan, tulad ng madalas naming gawin, may isang pamilyar na figura kaming natanaw sa di kalayuan, nakaupo sa isang malaking bato, nakatanaw sa dagat. Medyo nag-iba na ang kanyang tindig, mas payat, at ang dating sigla ay napalitan ng isang tahimik na pagmumuni-muni. Si Miggy. Nagkatinginan kami ni Leo. Hindi namin inaasahan na makikita siya rito, sa lugar na naging simbolo ng aming bagong simula. Marahil, dinala siya ng mga alon ng alaala. Dahan-dahan kaming lumapit. Nang mapansin niya kami, bahagya siyang nagulat, ngunit isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting pagod, ngunit may bakas ng kapayapaan. Isa. Leo, bati niya, ang boses ay mas mahina na ngayon. Miggy, sagot ko, kaswal ngunit magalang. Hindi namin inaasahang makikita ka rito. Napadaan lang, sabi niya. Minsan, gusto ko lang balikan ang mga lugar na may kahulugan. Para ipaalala sa sarili ko kung gaano kalaki ang ipinagbago ng lahat. Tumingin siya sa amin. Masaya ako para sa inyo. Tunay. Walang awkwardness, walang tension. Tanging isang tahimik na pagtanggap sa kung ano ang nangyari noon at kung nasaan na kami ngayon. Nagkwentuhan kami sandali tungkol sa mga anak namin, sa mga apo, sa mga simpleng bagay sa buhay. Naikwento niya ang kanyang maliit na bukid sa probinsya, kung saan siya nagtatanim ng mga gulay at prutas. Isang buhay na simple, malayo sa gulo ng nakaraan. Bago kami magpaalam, may sinabi si Miggy na tumatak sa amin. Alam nyo, minsan iniisip ko, kung hindi nangyari ang lahat ng iyon, siguro hindi ko matututunan ang tunay na halaga ng kapatawaran, hindi lang iyong pagpapatawad ng iba, kundi iyong pagpapatawad sa sarili. At siguro, hindi rin kayo magkakatagpo. May punto siya. Ang mga pinakamasasakit na karanasan minsan ang nagiging daan patungo sa mga hindi inaasahang biyaya. Umalis kami ni Leo, iniwan si Miggy na muling nakatanaw sa dagat. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad, magkahawak kamay, ang puso namin puno ng pasasalamat. Ang pamana na nais naming iwan sa aming mga anak at apo ay hindi kayamanan o katanyagan, kundi ang aral na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pag-asa. Na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may sisikat na araw. Na ang pag-ibig, sa pinakapuro nitong anyo, ay may kakayahang maghilom at magbigay buhay. Ang hiwaga sa likod ng mga ngiti ay hindi na isang misteryo na kailangang lutasin, kundi isang paalala na sa bawat ngiti ngayon, sa ngiti ng aming mga anak, sa ngiti ng aming mga apo, sa ngiti na ibinabahagi namin ni Leo sa isa't isa, ay may kwento ng tapang, ng paglampas sa pagsubok, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon at nanatiling matatag. At sa paglubog ng araw sa aming buhay, alam namin na ang pinakamahalagang pamana ay ang pag-asang iyon, isang pag-asa na patuloy na aagos,
tulad ng mga alon sa dalampasigan, para sa mga susunod pang henerasyon. Ang mga taon ay dumaloy na parang tubig sa ilog, bawat isa ay may dalang sariling agos ng saya, lungkot, tagumpay at aral. Kami ni Leo ay nasa dapit hapon na ng aming buhay. Ang aming mga buhok ay kulay pilak na, ang aming mga balat ay may mga guhit na ng panahon, ngunit ang kislap sa aming mga mata kapag kami nagtitinginan ay hindi kumukupas. Ang aming bahay sa tabi ng dagat ay naging isang tahimik na saksi sa paglipas ng mga henerasyon. Ang mga apo namin ay may sarili na ring mga pamilya, at ang aming tahanan ay nagiging masigla tuwing may mga family reunion, puno ng tawanan ng mga kaapu-apuhan. Si Laya, ang aming panganay, ay nagpatayo ng isang art foundation na sumusuporta sa mga batang artist mula sa mahihirap na komunidad, ipinagpapatuloy ang legasya ni Leo. Si Ben naman, ang aming bunso, ay isa ng respetadong marine biologist, patuloy na nangangalaga sa karagatan na naging palaruan niya noong bata pa. Si Marco, matapos ang mahabang panahon ng pagiging tapat na kaibigan at mapagmahal na ama kay Luna, ay pumanaw ilang taon na ang nakalipas. Iniwan niya ang isang pamana ng katapangan sa pamamahayag at isang malalim na pagmamahal sa kanyang anak. Si Luna, na isa ng matagumpay na nobelista, ay madalas bumisita sa amin, dala ang mga kwento ng kanyang ama at ang init ng kanilang pagkakaibigan. Si Katrina, sa kanyang sariling paraan, ay nakahanap ng kapayapaan at katuparan sa pagtulong sa iba. Ang kanyang relasyon kay Luna ay nanatiling matatag, isang patunay na ang pagmamahal ng ina ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo. Si Miggy. Ang huli naming balita ay tahimik siyang namumuhay sa kanyang bukid, malayo sa ingay ng lungsod, at paminsan-minsan ay nagbibigay ng donasyon sa art school ni Leo mula sa ani ng kanyang mga pananim. Isang maliit na paraan, marahil, ng pagbabayad puri. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Leo sa aming veranda, pinagmamasdan ang libu-libong bituin na nagniningning sa kalangitan, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri, kahit medyo nangungulubot na, ay pamilyar pa rin ang init. Isa, bulong niya, ang boses ay may kaunting panginginig na dala ng edad. Kung babalikan natin ang lahat, may babaguhin ka ba? Umiti ako, pinisil ang kanyang kamay. Wala, mahal ko. Wala akong babaguhin. Tumingin ako sa mga bituin. Bawat sakit, bawat luha, bawat pagkakamali, lahat yun ang humubog sa atin. Lahat yun ang nagdala sa atin dito, sa sandaling ito. Ang buhay, tulad ng mga bituin, ay may sariling sayaw, minsan mabagal, minsan mabilis, minsan puno ng liwanag, minsan nababalot ng dilim. Ngunit sa kabila ng lahat, ang sayaw ay nagpapatuloy. Ang hiwaga sa likod ng mga ngiti ay hindi na isang personal na kwento lamang namin ni Leo, o ni na Marco at Katrina, o ni Miggy. Ito ay naging isang universal na tema, ang walang katapusang kakayahan ng tao na magmahal, masaktan, magpatawad, bumangon at umasa. Sa aming pagtanda, ang mga alaala ay nagiging mas matamis. Ang mga aral ay nagiging mas malinaw. At ang pag-ibig na aming pinagsaluhan ay nagiging isang walang hanggang agos, dumadaloy mula sa amin patungo sa aming mga anak, sa aming mga apo, at sa mga susunod pang salinlahi. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari bukas, o sa susunod na sandali. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng sayaw ng mga bituin, sapat na ang malaman na ang aming mga buhay ay naging makabuluhan, hindi dahil sa mga tagumpay na aming nakamit, kundi dahil sa pag-ibig na aming ibinigay at tinanggap.